Magandang araw, mga bata. Ngayon ay darako tayo sa panibagong aralin. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na pinagmumulan ng karunungan at buhay, naway palagi mong gabayan sa pag-aaral ang mga mag-aaral at sa iyo lamang sila palaging magpasalamat sa mga biyaya na natatanggap sa araw-araw. Naway malinang ang kanilang kaalaman sa inyong tulong at patnubay. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Narito ang layunin ng mga aralin. Nabibigyang kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan. Napapatunayan ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng akda. Bago natin talakayin ang ating aralin, nais ko munang tukuyin nyo kung ano ang mga nasa larawan. Sa unang larawan, pangalawa at pangatlong larawan. Handa na ba kayo? Kayo mag-isip-isip. Ayan, tignan nga natin kung tama ang mga nasa isip nyo. Kung ang sagot mo sa unang larawan ay sisne o swan sa Ingles, ay tama ka. Sa pangalawang larawan ay panarasi. Ano nga ba yung panarasi? Ito ay kabilugan ng buwan sa bansang Thailand na kung saan ay naliligo ang mga kinare sa panahon ng panarasi. Pangatlo ay kinare. Ang kinare ay kalahating ibon at kalahating tao. Ang alamat ni Prinsesa Manora. Alamat mula sa Thailand. Isinalin sa Pilipino ni Dr. Romulo N. Peralta. Si Kinare Manora ay ang bunso sa 7 anak ni Haring Prantum at Reyna Jangkinare. Sila ay nakatira sa maalamat na kaharian ng bundok Grayrat. Ang 7 magkakapatid ay kapwa mga kinare o kalahating tao at kalahating swan. Sila'y nakalilipad at nakakagawang itago ang kanilang mga pakpak kung kanilang nanaisin. Sa loob ng kanilang kaharian ay nakatago ang himapan, isang kagubatan na kung saan ay nanirahan ng iba't ibang nilalang na di makikita sa daigdig ng tao. Sa himapan din nakakubli ang magandang lawa na kung saan ay madalas dalawin ng 7 prinsesa, lalo na sa araw ng panarasi o kabilugan ng buwan. Sa di kalayuan ng lawa ay nakatira ang isang ermitanyong nagsasagawa ng meditasyon. Isang araw, naligaw ang isang binata na si Pranbun sa kagubatan ng himapan. Doon nga ay nakita niya sa ilog ang 7 prinsesa. Nabighani siya sa taglay na ganda ni Prinsesa Manora. Naisip niya na kung mahuhuli niya si Manora at maiuwi ito kay Prinsipe Suton, ay tiyak na matutuwa ito. Ngunit di tiyak ni Pranbun kung paano niya mahuhuli ang prinsesa, kaya't humingi siya ng tulong sa ermitanyo. Agad siyang nagtungo sa ermitanyo at sinabihang mahihirapan siyang mahuli ang prinsesa sapagkat ang mga kinare ay agad na lumilipad kapag tinatakot. Nagsuhestyon ang ermitanyo na may dragon na nakatira sa sulok ng gubat na maaaring makatulong sa binata. Agad na lumisan si Pranbun upang mahanap ang dragon. Hindi pumayag ang dragon sa balak ng binata nang sabihin nito ang pakay. Bagkus ay binigay nito ang makapangyarihang lubid na makatutulong sa panghuhuli ng binata sa isang kinare. Nagpasalamat ang binata at agad na nagtungo sa ilog kung saan naroon si Prinsesa Manora. Habang abala sa paglalaro, ang mga kinare ay inihagis ni Pranbun ang lubid at matagumpay na nahuli si Manora. Bagamat naawa ang ibang mga kapatid ni Manora, ay wala itong nagawa at agad na nagsitipad, dalaan ng takot. Itinali ni Pranbun ang pakpak ni Prinsesa Manora upang di makalipad
at agad na naglakbay upang maibigay kay Prinsipe Satun. Si Prinsipe Satun ay naglalakbay din noon, ngunit nakasalubong nito si Pranboom na dala-dala si Prinsesa Manora. Doon pa lamang ay naakit na agad ang prinsipe sa ganda ni Prinsesa Manora. Doon ay nalaman ni Sutun ang dahilan ni Pranboom kung bakit nito hinuli si Manora. Nagbalik ang prinsipe ng kanilang palasyo na kasama na si Prinsesa Manora na kung saan ay umusbong ang pag-ibig nila sa isa't isa. Nang sabihin ng prinsipe sa kanyang mga magulang ang buong pangyayari, ay agad-agad nagbalak na magsagawa ng kasal para kina Prinsipe Sutun at Prinsesa Manora. Bumalik sila sa palasyo kung saan isinagawa ang kasal, sila ay namuhay ng matiwasay. Nagustuhan niyo ba ang binasa nating alamat? Kung ganoon, talakayin muna natin ano nga ba ang alamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Sa ating binasang akda ay bibigyan natin ng tuon ang mga elemento ng isang akda. Narito ang mga elemento ng isang akda. Ang isang akda ay mayroong tauhan, tagpuan, banghay, saglit na kasiglahan, suliranin o tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas. Ngunit sa ngayon ay bibigyan natin ng tuon ang tauhan. Sino-sino nga ba ang mga tauhan sa ating binasang alamat? Ano naman ang akda? Ang ating akdang tinalakay ay isang alamat at bigyan natin ng tuon ang tauhan. Ang mga tauhan ay mahalaga sa isang akda dahil sila ang gumaganap at nagbibigay buhay sa isang kwento. Ang mga tauhan ng isang akda ay mayroong kilos, gawi at karakter. Ano nga ba ang kilos? Ito ay kasing kahulugan ng gawa o paggawa, aktual na kasanayan o pagsasabuhay, ang mga adhikain, pagpapahalaga, motibo, iniisip at pagkatao ng isa ay makikita sa mismong ikinikilos at ginagawa. Gawi, sa tinalakay nating akda na alamat ni Prinsesa Manora mula sa Thailand, ano ba ang gawi o ikinikilos ng mga tauhan dito? Ang gawi ay tumutukoy sa pang-araw-araw na kasanayan ng isang tao o grupo ng mga tao. Maaaring maisama na ito sa kultura at tradisyon ng mga tao sa isang lugar. Ano naman ang tinatawag nating karakter? Ang kanilang pag-uugali. Pag-uugali ng isang tauhan at kung ano ang paraan at kung paano siya kumikilos at nagpapasya batay sa papel na ginagampanan at binibigyan ng buhay. Ngayon ay aalamin natin, nais nyo na bang maglaro? Maglalaro tayo. Ang ating palaro ay kayang-kaya kong kilalanin. Mula dun sa mga tauhan, sa binasa nating alamat mula sa Thailand, ay susuriin natin ang ikinikilos, gawi at karakter ng mga tauhan. Handa na ba kayo? Sino kaya ito? Naisip niya na kung mahuhuli niya ang prinsesa, dadalahin niya ito kay Prinsipe Sutun. Okay, tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ang sagot mo ay si Pranboom, tama ka. Pangalawa, agad-agad siyang naakit sa kagandahan ni Prinsesa Manora. Sino kaya yung naakit sa kagandahan ni Prinsesa Manora? Ayon sa akda. Tignan natin ang iyong iniisip o ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay si Prinsipe Sutun, tama ka. Prinsipe Sutun. Ang pangatlo, siya ang gumabay kay Pranboom at nagsabing,
napakahirap manghuli ng kinare dahil agad-agad itong lumilipad kapag tinatakot. At tignan niya natin kung tama ang iyong iniisip. Ang sagot mo ay ermitanyo, tama ka. Pang-apat, ang pinakabata sa 7 anak na kinare ng Haring Prantum at Reynang Janta Kinare. Tignan natin kung sino, no? Tama. Kung iniisip mo ay si Prinsesa Manora, tama ka. Pang-5, pagsusuri sa tauhan. Ito na yung huli. Hindi natuwa nang marinig ang balak ni Pranboom, ngunit napapayag din niya ito na bigyan siya ng lubid na panghuli kay Prinsesa Manora. Kung ang sagot mo ay dragon, tama. Ngayon naman ay tukuyin natin ang mga pahayag kung ito ba ay makatotohanan o hindi. Nakalilipad ang magkakapatid na kinare, kalahating tao at kalahating swan. Sagot kung tama, hindi makatotohanan. Kung ito ang iyong sagot, tama ka. Dahil wala naman talagang nakakalipad na tao na mayroong kalahating tao at kalahating swan. Pangalawa, pagtulong ng ermitanyo at dragon kay Pranboom sa kanyang pakay. Aha, tignan natin ang iyong sagot. Hindi makatotohanan dahil wala naman talagang ermitanyo at dragon. Pangalawa, mabilis na nabighani si Prinsipe Suton sa kagandahan ni Prinsesa Manora. Pang-apat, ipinanghuli ang lubid kay Prinsesa Manora. Hindi makatotohanan. Ang dibdib sina Prinsesa Manora at Prinsipe Suton. Kung ang sagot mo ay makatotohanan, tama ka. Ngayon naman ay alamin natin ano ba ang mga pahayag na makatotohanan at hindi makatotohanan. Makatotohanan. Ito ay mga pahayag na nangyari na, may dahilan o basihan. Suportado ito ng mga ebidensya o katwiran. Ginagamit ng mga salitang may batayan gaya ng batay sa, mula sa, ayon sa, at iba pa. Hindi makatotohanan. Ito ay mga pahayag na walang basihan, hindi suportado ng mga ebidensya. Ginagamitan ng mga salitang nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o di katiyakan tulad ng baka, sa aking palagay, sa tingin ko, marahil at iba pa. Maraming salamat mga bata, nawa ay mayroon kayong natutuhan sa ating aralin ngayon.